Tayo ngayon ay nasa second half ng year 2020. At kung inyong matatandaan, bago pumasok yung year 2020, siyempre, yun yung mga last quarter ng 2019, tayo ay nagkaroon ng maraming mga inihanda. To be specific, nagkaroon tayo ng mga plano kung paano natin isasagawa ang maraming bagay sa panahon ito ng 2020. Kaya pagtuntong ng January, ay yung first quarter ng taong ito, tayo ay pumasok na sa pagsasagawa ng ating mga plano. Siyempre, yung mga plano na ating inihanda para sa taong ito ay upang patuloy na tayo ay bigyan ng gabay, upang tayo ay maging maayos yung ating kalalagayan, upang yung ating mga gusto sa ating buhay ay maisagawa natin. Kaya ito'y nilapatan natin ng mga pagpaplano. At siyempre, yung mga plano yun ay hindi lamang plano personal. Nang pumasok ang taong ko, hindi tayo nagplano para lamang magkaroon tayong personal na pakinabang o kung ano yung gagawin natin personal. Kundi siyempre, bukod sa ating sarili, kasama dyan yung plano natin para sa pamilya. Kasama yung plano sa ating mga ikabubuhay. Kasama yung plano sa ating mga pag-aaral. At siyempre, hindi rin mawawala dyan yung plano natin para sa iglesia sa kabuuan. At habang isinasagawa natin, nung January, nung unang quarter ng taong ito, yung ating mga plano, habang isinasagawa na natin at nilalakaran, patuloy pa rin tayo na nagdadagdag ng mga plano kung paanong magagawa pa natin ng mas okay yung ating mga ninanais na mangyari sa ating buhay. And then suddenly, hindi natin inaasahan, dumating yung pandemic. Nangyari to na tayo tila baga na caught in the act. Di ba? Tayo lahat ay na-surprise. Kasi bakit? Pag titingnan natin yung mga plano natin na ginawa, hindi naman nakalagay ito na meron tayong paghahanda para sa pandemic. Kasi hindi nga natin alam na may darating na virus. Di ba? Pagaman yan ay sa ibang bansa, hindi nyo nabalita na yan. Pero talagang nung itinaramdaman natin, itong pagpasok na ng 2020, kaya tayo ay na-surprise. Hindi naman kasama sa plano natin yung COVID-19, di ba? Wala namang nagsama. Ewan ko, may nagsama sa atin sa kahit nasa buong Pilipinas. At dahil dito, yung plano na ginawa natin para sa taong ito ng 2020, naapektuhan. Di ba? At katunayan, marami tayong pinlano na mangyari sa taong ito na maaaring nauwi sa basurahan. Di ba? Maaaring nawala. Di ba? Kasi bakit? Personal sa akin, halimbawa lang doon sa aking personal na buhay sa pagninegosyo. Dapat pagpasok ng taong ito, ay meron ako na panibagong negosyo na gagawin o kontrata. Pero dahil nga sa pangyayaring ito ay hindi ko masabi na kung ito matutuloy pa o talagang ito ay nawala na. At dahil nga dito, doon sa mga plano at mga gustuhin natin na mangyari sa taong ito, bunga nga ng tinatawag nating pandemic na hanggang sa ngayon ay nararanasan natin, tayo ngayon ay nakaramdam ng parang discouragement. Di ba? Disappointment. Kasi bakit? Kasi yung sa mga nagdegosyo, katunayan, ang ganda ng plano nila kung paano uunlad yung negosyo, and then dumating tong pandemic, and then dahil sa pandemic, nagsara. Di ba? May mga tao dyan na ang plano nila sa kanilang pag-i-empleyo, kung paano sila mapopromote o kung paano sila magiging mas masipag sa trabaho. Pero dumating ang pandemic, mga nawalan ng trabaho ang marami. Di ba? Kaya hindi natin maiaalis na marami ang nagkaroon ng kalungkutan, marami ang na-disappoint, marami ang na-discourage. Pero siyempre sa atin ang mga Kristiyano, bagaman tayo ay naniniwala na everything happens for a reason. Di ba? Naniniwala tayo doon. Naniniwala tayo na inalaw yan ng God. Inalaw ng God nang hindi basta-basta inalaw lang niya, kundi meron siyang purpose kung bakit yan, kung bakit niya inalaw yan. But still, sa kabila na tayo ng mga Kristiyano o mga nakakaunawa ng kalooban ng Diyos, ay nauunawa na yan ay nangyari, inalaw ng God at meron siyang purpose, nakakaramdam pa rin tayo ng tinatawag na kalungkutan. Nakakaramdam pa rin tayo ng hirap. Nakakaramdam pa rin tayo ng disappointment. Kasi ang katotohanan, hindi natin maiiwasan, halos lahat ng bahagi ng ating buhay na apektuhan. Yan ang totoo, yan ang katotohanan. Kaya nga,
maaaring isipin tuloy ng tao so sa mga hindi nakakikilala ng tunay na kalooban ng Diyos. Kung yan ay inilaw ng Diyos sa mga pangyayaring yan, at dahil sa pangyayaring yan ay inalaw ng God, yung mga bagay na yan, na naapektuhan yung ating magagandang plano, naapektuhan yung ating kabuhayan, naapektuhan yung maraming bagay sa ating buhay, parang ang tinitingnan tuloy natin na naging dahilan, kaya tayo nakaranas ng ganitong kabigatan dahil sa Diyos. Diba? Yun tuloy ang pwedeng isipin ng iba na hindi nakaunawa ng kalooban ng Diyos. Kasi inilaw niya yan eh. Ang ganda ng plano natin. Na-hamper yung plano natin. Nasira ang negosyo. And then, pwedeng isipin tuloy na ng iba na ang Diyos ang dahilan, kaya nagkaganyan. Di ba? Pwedeng ganyan mangyari. At ngayon, bagaman sabi nga, tayo pa rin ay nasa pandemya pa rin. Pero, unti-unti na masasabi natin na-address yung problema ng COVID. Bagaman ang pagdami patuloy, pero yung gamot ay unti-unti ay natutuklasan na at meron ng posibleng sa darating na mga panahon ay ilabas na yung tinatawag na gamot para doon sa tinatawag na COVID na yan. Ngayon, siyempre dahil dyan, tayo pa rin ay hindi nawawala ng pag-asa. Tayo po ba'y meron pa rin pag-asa? Yeah. Na sa kabila ng mga plano natin ay maraming nasira, tayo pa rin ay nagpaplano sa ngayon. Gumagawa pa rin tayo ng plano kung paanong tayo naman ay makare-recover. Which is yun yung ideal na dapat natin gawin talaga. Nagpaplano ulit tayo para tayo makarecover, para muli yung ating mga pagkalugi ay mabawi natin, at upang muli yung magandang takbo ng ating buhay ay mapalagay uli sa ayos. Ang sabi rito sa Filipos 3:13, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makantan ang nasa hinaharap. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Sa future siya nakatingin. Ibig sabihin, pag sinabing future, parating pa lamang yan ay pinaghahandaan. Hindi po pwedeng lagi tayong nagugulat. Dapat meron tayong tinatawag na paghahanda. At syempre, bahagi ng paghahanda, kung ikaw ay sundalo, may darating na labanan. Syempre, ang gagawin mo, maghahanda ka. Anong gagawin mong paghahanda? Syempre, magte-training ka, magsasanay ka. Para kung dumating man yung future na labanan, fitted ka, di ba? Equipped ka, o pwede ka na magtagumpay makalaban. Di ba? Ang future ay pinaglalaanan. Pag sinabing pinaglalaanan, yung tinatawag na popular na 3Ts, time, talent, and treasure. Di ba? Sa pagpaplano pa lamang, naglalaan tayo dyan ng time. Naglalaan tayo ng talino, ng talent, para magkaroon tayo ng magandang plano. At syempre, naglalaan tayo dyan ng salapi. Kaya sa pagpaplano pa lamang, meron na talaga tayong tinatawag na investment para muli makaharap tayo sa future. Kasi lahat naman tayo haharap sa future. Di ba? Kung tayo ay may buhay pa, lahat tayo haharap sa future. Eh kung hindi natin maiiwasang humarap tayo sa future at sa mga pangyayari sa hinaharap, kinakailangan meron tayong mga tinatawag na paghahanda. Muli tayong gagawa ng mga plano sa ating buhay na bagaman yung nauna na masasabi nating nasira o hindi natuloy, gagawa po muli tayo para humarap muli tayo sa panibagong future. Ngayon, ang malaking katanungan, kung tayo muli gumawa ng plano na, kung paano tayo muli ay makaubusan at maging maayos ang ating takbo ng ating buhay, what if God mess up again with our plans? Kasi yung binanggit natin ng una, yung mga plano natin, pinalaw ng God na magkaroon ng ganitong pangyayari. Kung matapos itong pangyayari ito ng COVID, itong mga naging problema ito at nag-normalize na, and then meron na muli tayong magandang plano kung paano tayo makaka-recover, what if God mess up again in our plans? Ano muli ang ating magiging pakiramdam? Sa iba, pwedeng sabihin, para bagang magkaroon ng tinatawag na chilling effect eh. Ano yung sabihin?
O, total, mangyayari na naman, magkakaroon na naman, hindi na naman matutuloy ang plano, magkakaroon na naman ganyan. Kasi sabi ni Apostol Pablo sa mga kay Timoteo, sa panahon darating, mas mapangarap. Eh, darating din na naman pala yan, hindi na ako gagawa ng plano. Hindi na ako maghihirap na mag-isip, hindi na ako gagastos, hindi na ako maglala ng panahon. Diba? Yun ang iisipin ng iba, kung ganun din lamang naman pala na magkakaroon pa rin ng problema. Alam niyo po, sabi ng World War II, sabi ni British Prime Minister Winston Churchill, sabi rito, "He who fails to plan is planning to fail." Ang isang taong nabibigong magplano ay nagplanong mabigo. Ganun lamang kasimple. Ibig sabihin, ang katotohanan, ang isa sa biggest factor ng ating pagtatagumpay sa future, yung tamang pagpaplano. Ibig sabihin, ano man yung ating naranasan ng nakaraan, hindi tayo pwedeng titigil sa pagpaplano. Kung paano natin haharapin ang buhay, kung paano tayo muli aangat. Kailangan yan. Whether tayo ay nasa gobyerno, nasa private sector, nasa religious sector, lahat yan, kailangan yung tinatawag na pagpaplano. Kaya nga ulitin ko, ito yung pagpaplano, yung pinaglalaanan. Hindi po pwedeng nagplano ka lang sa isip. Ito yung pinaglalaanan ng time, ng talent, ng treasure. Ibig sabihin mahalaga. Gaya ng sinabi ko nga, bagaman mahalaga ang pagpaplano, balikan natin yung tanong ko kanina na pamagat ng mensahe. What if God mess up again with our plans? Paano kung gaano man kaganda muli ang ating plano, gaano man ito ka-realistic, gaano man ito kamahal na pinaglaanan natin ng salapi, paano kung dumating ang time na hindi pa rin ito mag-succeed? Paano kung hindi ito mag-materialize? Bunga ng maaaring mga pangyayaring muli na darating na hindi natin alam. Minsan, di ba, napakaganda na ng plano natin eh. Kahit na walang nangyayaring pandemya, dumarating pa rin na kahit normal ang buhay, yung plano na yung ginawang napakaganda, nagpe-fail. Di ba? Bakit sa kabila na nagsisikap tayo na yung ating plano sa buhay ay mangyari, pero nangyayari talaga, nahihirapan tayo. Minsan tuloy nagtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, ano po ang kulang? Ako naman ay nagplano, ako naman ay nagsisikap, and then, bakit hindi pa rin ito na-realize? Bakit tila baga may diferensya pa rin? Alam niyo po, yung kawalan ng unawa sa kalooban ng Diyos na dati nating diniscuss, yan yung malimit na nagliligaw sa mga tao. Maging sa Kristyanuhan. Yung kawalan ng unawa sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit napakaganda ng plano natin, sa tingin natin okay na, ang nangyayari, nakikialam ang Diyos sa mga plano natin. Kasi bakit? May mga plano tayo sa ating buhay, may mga gusto tayo sa ating buhay na tila baga okay na pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. At kapag hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, ano man ang gawin mo, hindi ito mangyayari sa iyo. Kasi meron siyang kalooban na nais niya na mangyari sa iyo, maliban na lamang na hindi mo na siya kilalanin bilang yung Diyos. Di ba? Bakit may mga times na kapag hindi ito ang kalooban ng Diyos, hindi hinahayang magtagumpay ang plano mo o yung gusto mo sa buhay. Kasi bakit? May plano rin kasi ang Diyos eh. Kung tayo ay may plano sa ating buhay, mas nauna lang may plano ang Diyos. Diba? Sabi nga kay David, nasa sinapupunan pa lang, kilala na niya eh. Diba? Alam na kung paano gagawin eh, kung saan gagamitin eh. May plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos, yun ang perfect. Amin po ba? Ang plano ng Diyos ang perfect. Kaya kung ang plano natin ay sa tingin lamang natin ay tama pero hindi akma sa plano ng Diyos, pasalamat tayo na tayo ay itinatama ng Diyos. Di ba? Kasi posibleng mangyari na kung ipagpatuloy at igit natin yung ating mga plano sa buhay na gusto mangyari, baka mapasama tayo. Baka pa tayo mapahamak. At hindi ito ginagawa ng Diyos dahil gusto lamang niyang i-hamper o yung i-mess up yung ating mga plano. Meron siyang purpose. Ang sabi si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 1:9-14, sabi rito, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran
upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Napakaliwanag ng sinabi rito ng ating ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu nasulat niya. Ang sabi rito, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pag sinabing panukala, future yan. Mangyayari pa lang. Proposal pa lang. Pagdating ng itinakdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kaming naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay na ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong una pa kaming umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Alam niyo po, mahalaga ang plano ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, simula pa lang ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at nagkaroon ng paglabag ang tao sa pamagitan ng kasalanan ng pagsuway. Ang Diyos ay patuloy na nagkaroon ng plano ng pagliligtas sa buhay ng sangkatauhan. Kaya ang ginawa niya, ipinadala niya ang kanyang buktong na anak. Yun ay bahagi ng kanyang plano upang iligtas ang tao. Hindi lamang siya nagplano, kundi meron siyang hinakbangan at meron siyang ginawa. Ipinadala niya si Kristo para sa ating katutusan. At hindi lamang basta ipinadala, sabi rito sa verse 10 to 12, pagdating na itinakdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang sabi rito sa verse 12, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ano ibig sabihin nito? Kaya ipinadala si Kristo, kaya ng Ama, para ipadala si Kristo at iligtas ang sangkatauhan, ang sabi rito, upang sa dulo, ang sabi rito, ay lalong sa ikadadakila niya. Kasi yun naman talaga purpose ng God, di ba? Ba't tayo nilikha? Para dakilalin ang kanyang pangalan. Upang siya sambahin. Upang siya bigyan ng kaluguran. Yun ang dahilan. Kaya hindi nagbabago yung plano na yun ng Diyos. At kinakailangan yung lahat ng plano natin naka-align doon sa plano na yun ng Diyos. At ang plano ng Diyos, kumpara sa mga plano natin, wala sa tuldok ang laki ng ating plano kumpara sa plano ng Diyos. Kaya hindi natin masyadong naunawa. Kaya sabi rito sa Jeremias 29:11, ako lamang, sabi ni Yahweh, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa inyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa inaharap. Diba? Yun talaga ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero ang purpose nun, para tayo bigyan ng pag-asa sa inaharap. Ilan sa Biblia na mga examples, tutukoy tayo ng dalawa, na kung saan ang buhay ng isang lingkod niya ay totally kinontrol. Hindi nagkaroon ng sariling pagpapasya. Hindi niya na isagawa yung kung ano yung gusto niya sa buhay, kundi ang Diyos ang siyang pumilos sa kanya at dinala siya sa isang sitwasyon na nung una'y tila baga para baga ang hirap. Na kung hindi tayo nakakaunawa ng kalooban ng Diyos, ay tila baga ang hirap. Pero palibasa ay nagtiwala siya sa Diyos, yung pagpapala ay kanyang tinanggap. Yung una'y si Joseph, yung popular na si Joseph the Dreamer. Si Jose na mapangarapin. Diba? Isa siya sa 12 anak ni Jacob, ni Israel. Si Jose. Alam kung nung siya 17 years old pa lamang, si Jose ang bunso sa magkakapatid. Siya ay naging favorite na kanyang tatay na si Jacob, na nung maglaw na Israel lang yung pangalan. Siya ay paborito dahil nga bunso ay may edad na si Jacob nang siya ay nagkaroon pa ng huling anak. Kaya medyo favorite niya na kaunti yun. At dahil dito, yung kanyang 11 kapatid nagkaroon ng pagkaingig sa kanya. Nagkaroon ng galit, nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa kanya. Kaya dahil dito, ang ginawa ng mga magkakapatid na yun, pinagplanuhan na siya patayin. Imagine niyo yung mga kapatid. Diba? Para wala nang pinakamasaklap sa isang tao yung siya'y pagplanuhang patayin ng kanyang mga mahal sa buhay. Diba? Meron pa ba kayong isa sa mabigat na
na mararamdaman yung sariling dugo, kapatid. Ikaw ay pagpaplanuhang patayin dahil lamang sa inggit. Di ba? Pero, ang nangyari, dahil sa pagmamalasakit ng isang kapatid, sabi, ihulog na lang natin siya sa balon. Huwag na lang patayin. And then, ang ginawa nga, inihulog sila sa balon. And then, dumating yung time na may mga nagdaan na Ismailita, ang ginawa nila, nagpasya sila para pagkakitaan yung kapatid. Ibenta na lang natin na para gawing alipin. Kaya si Jose napabenta, ginawang alipin. And then, siya naman ay inilipat sa kapitan. Ang pangalan ay si Potiphar. Dahil doon, siya nga ay napasama doon sa tinatawag na kalipunan o grupo ng mga Ehipsyo na kung saan ay siyang pinakatumatayong Lord niya kasi nga siya ay alipin. And then, dumating yung time, ang popular na kasaysayan, siya ay sinudus o pinukso ng asawa ni Potiphar. And then, dahil siya nga siya tumanggi, may takot siya sa Diyos, dahil dito, gumawa ng mga paraan, siya ay napatapon sa kulungan. Sinong tao ang magpaplano sa kanyang buhay? Di ba tayo gumagawa ng plano? Ano ba purpose ng plano? Para tayo ay umunlad, umayos ang buhay. Walang tao na maglalagay sa kanyang plano, o dapat untang to, makukulong ako. Meron ba naglalagay sa plano na gano'n, na masama? No? Sa panahon to, mga aksidente ako. Wala naman ganun, di ba? Kasi pag tayo nagpaplano, positive tayo eh. Positive. Hindi in-include ni Jose na sa kanyang buhay darating time na siya ikukulong o di kaya pagplanuhang patayin ng kanyang mga kapatid. Tulad natin, sino magpaplanong tayo ay mahulog sa balon kasama sa ating plano o tayo ay makulong? Diba? Noong time na yon 17 years si Jose. Yung pangyayaring yun sa kanya, yon ay umabot ng 13 years. Imagine niyo mga kapatid. Yung siya ay pinagplanuhang patayin ng mga kapatid, inihulog sa balon, ibinenta, ang daming nangyari sa kanya. 13 years ang lumipas. Tayo, ilang buwan na ba lumipas? 4 months? Maraming Kristiyano na agad ang nawawala. Nawawala ang tiwala na sa Diyos. Si Jose, nag-antay pa ng 13 years kasi nung time na siya ilagay sa second in command, kasi dahil sa siya ay nakulong, pag binasa niyo yung kasaysayan, may mga nanaginip na mga tagapagluto at maging tagapagsilbi na naipaliwanag niya, and then yung mismong si Paraon ay nanaginip din at naipaliwanag niya dahil doon siya pinalaya at binigyan siya ng posisyon. Nung siya mabigyan ng posisyon, nang siya maging second in command sa Ehipto, 30 years na siya. Ibig sabihin, simula nung 17 years hanggang siya ay inilagay na sa kapangyarihan, 13 years pa ang dumaan. Alam niyo yung pangyayaring sa buhay ni Jose, hindi naman basta ginawa lang ng Diyos yun eh. Pag binasa niyo yung kasaysayan, may purpose ng Diyos. Bagaman sa isang tao, kung hindi katulad ni Jose, hindi maintindihan yung plano ng Diyos, baka humiwalay sa plano ng Diyos. Umalay lang si Jose. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Kasi bakit nangyari yon? Meron palang mangyayari na 7 taong taggutom. Unang muna'y tagsagana, ito yung panaginip ng Haring Paraon. And then yung susunod na 7 taon ay taggutom. At si Jose ang nagbigay ng magandang payo sa Haring Paraon kung paanong huwag makaranas ng pagkamatay o pagkagutom sa darating na 7 taon sa pamagitan ng pag-iipon sa panahon ng kasaganaan para may magamit sa panahon ng paggutom. At doon sa panahon na yon, na dumating yung paggutom, ang isa sa mga naapektuhan ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya yung mga kapatid niya, walang makain, mamamatay. Ang ginawa nila, pumunta sila ng Ehipto. Hindi nila alam na nandun si Jose. Hindi pa nila alam na si Jose na ang nasa second in command. Diba, sa katulad na karaniwang tao, kung pinagpantahan nyo, pinag-anohan nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pupunta-punta kayo ngayon dito. Bagaman hindi pa alam ng mga kapatid na kanilang mapupuntahan ay si Jose na kapatid nila. Pero ano nangyari?
Dahil si Jose sumunod nga sa kalooban ng Diyos ng pagliligtas sa panahon ng darating na paggutom, ang sabi rito sa Genesis 50:19 hanggang 20, nang makaharap na ni Jose yung kanyang 11 kapatid, natakot sila. Pero ano sabi niya? Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang ginawa niyo sa akin. Subalit ipinahintulot niyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. 13 years bago natin nakita yung pagkaunawa ni Jose na kaya nangyari yun. Ang sabi rito, ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan at para marami ang maligtas. At yun na nangyari, di ba? 13 years. At alam nyo, sa pagliligtas na ginagawa ng Panginoon, kung susunod lang tayo, hindi lang Kristiyano makikinabang, pati mga hindi Kristiyano kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Sino ba nakinabang na una dito? Yung mga Ehipsyo. Hindi naman mga Kristiyano eh. Mga Egyptians. Hindi. Pero sila'y nakinabang doon sa paggamit ng Diyos kay Jose. Doon sa pagliligtas sa panahon ng tagtog. Pag tinignan nyo 13 years, walang naging kamay si Jose sa kanyang buhay. Simula nang ihulog siya, binenta siya, wala siyang pagpapasya sa sarili niya. Hanggang siya sa ikulong sa mahabang panahon, wala siyang pagpapasya sa sarili niya. Diyos ang nagpasya sa kanya. Sumunod lamang siya at umayon. Ginawa ng Diyos para kay Jose. Yung kung sa sarili lamang niya, hindi niya magagawa. Kung hinayaan ng Diyos, o sige Jose, bahala ka sa buhay mo. Gawin mo yung plano mo. Tingnan natin kung maililigtas mo ang mga mahal mo sa buhay at ang mga tao. Diba? Dahil sa paggamit ng Diyos sa kanya. Ano yung pangalawa? Yung nangyari kina, yung sa popular, sa pangyari sa buhay nila Abraham at saka ni Sarah, yung mag-asawa, diba? Makikita nyo na simula pa lang ng isa, makikita natin na ang Diyos ay nagkaroon ng kamay sa buhay nila. Diba? Nagkaroon ng kamay. Di ba tayo kapag tayo ay kasama sa ating pagpaplano kung tayo wala pang mga bahay o mga pagmamayari? Kasama sa plano natin kung tayo ay nag-uumpisa pa lang, yung magkaroon tayo ng sariling bahay at lupa. Di ba? And then dumating na yung pangyayaring yun ay nangyayari na tayo ay nagkakaroon na ng sariling bahay at lupa, tayo namimirmihan na ng titirahan. And then eto ngayon ng Diyos, sa hindi natin malaman kadahilan gusto tayong alisin sa lugar natin kinalalagyan. Ito ang nangyari kina Abraham kay Sarah. Inalis sila sa lugar na kanilang kinalakihan, lugar na kanilang minahal, upang dalhin sa isang lugar na hindi naman nila alam kung saan. Hindi nila alam kung ano ang magiging buhay. Nang gitna o pumasok ang Diyos sa tinatawag na saan sila maninirahan. Pangalawa, 90 years, hinayaan ng Diyos na yung sinapupunan ni Sarah ay maging baog. Hindi nagkaanak. Di ba sabi sa Biblia, ang mga sanggol, yan ay regalo ng Diyos. 90 years, hindi niregaluhan, hindi binigyan. Kaya makikita nyo sa buhay ni Abraham at ni Sarah, meron din kamay ang Diyos. Pero after so many years, dumating yung pangako na magkakaroon sila ng anak na lalaki. Pero pangako pa rin lang yun. Maaring depende pa yun. Kung sila'y naniwala, maaring hindi nangyari yun. Di ba? Kung si Abraham na hindi naniwala, maaring hindi nangyari yun. Pero lumipas pa ang taon bago talagang tuluyan na si Isaac ay panganak. And then, ito uli. Pag tayo nagkakaroon ng anak, meron tayong plano sa ating mga anak eh. Gusto natin, ito ang mga, miski hindi pa inilalabas, ito na gusto nating maging gagamitin niya, ganyan. Pag siya nag-aaral na, dito siya papasok, and so on and so forth. And then, ito ngayon ng Diyos.
Ano sabi kay Abraham? Ihandog mo si Isaac. Ang ibig sabihin nun, patayin mo ang anak mo. Wala naman nagplano na magulang na kasama sa kanilang plano. Pagdating ng ganitong edad ang anak ko, ito'y kikitling ko na ang buhay. Wala. Pero dumating sa buhay ni Abraham yung pangyayaring yun. Pero sina Abraham at si Sarah nag-submit sa kalooban ng Diyos. Ano man yung nangyayaring yun, nagtiwala sila sa Diyos. At bunga ng kanilang pagtitiwala, ito ang nangyari, sabi sa Genesis 22, 16 hanggang 18. Ang sabi ni Yahweh, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, sabi kay Abraham. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isang mong anak, pagpapalain kita. Kita nyo? Kita nyo yung antindi ng karanasan, di ba? Yung pagpasok ng Diyos sa kanilang pagpapasya, yung sa kanilang plano na totally ay hindi na. Simula pa lamang na sila ay alisin sa kanilang tinirhan, simula pa lamang nang nagbuntes after 9 years ay na pinangako magkakaroon ng anak. And then lumabas yung anak. And then sasabihin sa iyo pagdating sa dulo, napakain mo anak mo, ihandog mo ang anak mo. And then ito sa dumating yung tinatawag na nakapalaman kung magtitiwala lamang tayo sa Diyos. Ang sabi rito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng bituin sa dagat. Bituin sa langit at buhangin sa dagat. Lulipigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Yung naunang kay Joseph, 13 years. Ito, halos buhay na. Diba? Sa ngayon sa Biblia, ang lifespan ng tao, 70. Kapag malakas, umabot ng 80. Ito, 90. Kung tanggapin yung pangako na magkakaroon ng anak. Yun nangyari sa buhay ni na Abraham at maging na Jose. Bago sila pinagpala ng Diyos, meron talagang mga pinagdaanan na hindi maganda. Mga pinagdaanan nila, yung kanilang pinlano o yung kanilang ginusto sa buhay, hindi nangyari. Kundi yung Diyos ang talagang nagbigay na kung ano yung dapat makakasanda. Gaya na nangyari kay Jose, yung nangyari kay na Abraham at saka kay Sarah, doon natin nakita na mas maganda plano ng Diyos. Mas maganda plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos, 100% para sa ikabubuti ng lahat. Gaya ng sinabi niya sa Jeremias. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amin po ba? Alam na alam ng Diyos. Walang aksidente sa Diyos. Ngayon, siyempre sa ating buhay, tingnan natin yung individual nating buhay. Tayo individual. Every time na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, paalala, ito yung individual sa atin. Lahat tayo. Hindi nyo ba napapansin na minsan, o sabihin na natin malimit sa ating buhay, kung ano yung gusto natin, hindi yun ang nangyayari. Ako sa aking buhay ngayon, marami akong gustong mangyari. Pero napakarami ang hindi nangyayari. At lahat tayo, alam ko, ganun. Di ba? Pero siyempre, paalala sa atin, hindi pwedeng mawala sa ating buhay yung pagnanais na may mangyari sa ating maganda. Yung magplano tayo, continuous lang. Kasi ang sabi naman Diyos, may konsiderasyon naman ng Diyos, sabi niya sa Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Nagpaplano. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ibig sabihin, kailan ba pumapasok ang Diyos sa ating plano? Kailan ba siya nakikialam? Kapag ang ating plano liko,
Kasi maliwanag ang dito, ang sabi rito, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid. Ibig sabihin, kung ang plano natin, umpisa pa lang ay maliwanag na, naka-align sa kalooban ng Diyos, naunawa natin ang kalooban ng Diyos, pagtatagumpay na lang ito ng ating Diyos. Pumapasok lang siya, gumigit na lang siya, kapag ang ating plano ay papunta sa kaliko-liko. Sa Santiago 4:13 hanggang 15, ang sabi rito, pakinggan nyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan. At 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi nyo alam ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito at iyon. Diba? Napaka-eksakto o napaka-liwanag ng paalaala ng Diyos sa atin. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag tayo magplano. Pero dapat, ang plano lagi natin, ang sabi rito, kung loloobin ng Diyos na ito'y mangyari, gagawin namin ito at iyon. Ibig sabihin lamang sa ayon kay James, kay Santiago, ang final word ay ang ating Diyos. Nag-iisip tayo, nagkakatha, pero ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan. Siya ang final word. Amen po ba? At dapat asahan na natin yun. Kaya kung may mga dumadating na ganitong na hamper yung ating mga plano, yung ating mga ginagawang diresyo sa ating buhay na apektuhan, at tila baga napaka-negative ng nangyayari, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi kung tayo tunay na mga anak ng Diyos at nagtitiwala sa Kanya, merong maganda siyang inilalaan sa atin. Ang kailangan lamang tumatag tayo at magtiwala sa Kanya. Diba? Kaya maaaring sa buhay natin, dumating yung time sa ating panahon ng buhay dito sa mundo na habang tayo naglilingkod sa Kanya, pwedeng mapalipat tayo ng lugar na hindi natin inaasahan. Pwedeng mapalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi rin natin gusto at hindi natin inaasahan. Pwedeng magkaroon tayo na makakasalamuhan natin ng mga tao na hindi rin natin gusto at hindi natin inaasahan. At talagang dumadating yung time na yung buong plano natin, hindi lang partial ang inaalis ng Diyos. Totally, sinisira niya yung plano natin. Dapat maliwanag sa atin yun. Dapat maliwanag sa atin ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Hindi niya tayo hahayaan na maligaw. Hindi niya tayo hahayaan na maligaw ng sarili nating pagpapasya. Ang lagi niyang ginagawa ay i-ginaguide lagi tayo. Diba? Yung mga tupang naliligaw, ang ginagawa niya lagi, hinihila niya, hindi yan, huwag yan. At kung hindi pa natin masyadong naunawa, God is accomplishing more in you and through you than you could ever think or imagine. Maring nga hindi pa natin natatalos kung gaano kalaki ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. Magtiwala po tayo. Kaya kung ano yung nangyayari, hindi tayo dapat sa tao tumitingin. Hindi tayo lahat sa bagay dapat o pangyayari tumitingin. Yung mga yan ay instrumento. Kung paanong yung kalooban ng Diyos na pagpapala ay maranasan. Kasi pag tinignan natin yung Biblia, yung 11 kapatid ni Joseph, instrumento lang ng Diyos yun. Yung pagkakahulog sa balon, yung pagkakabenta sa Ismaelita, and then diretso pagkabenta sa kapitan ng Ehipsyo. Kita nyo, duksong-duksong yun. Diba? Kaya kung may pangit na nangyayari, hindi tayo magkaroon dapat ng damdaming negatibo sa mga nangyayari. Diba? Ngayong 2020,
i-assess natin yung ating sarili. Dapat tayo ng malalim na assessment sa ating sarili. Sa lahat na ng aspeto ng ating buhay, whether personal, spiritual, lahat na. Are you now in a place you never expected? Ikaw ba ay nasa isang sitwasyon ngayon na hindi mo inasahan? Siyempre, pangkalatan, pwede kong sagutin natin yung para sa inyo. Yes, hindi natin expected the COVID. But more than that, ano yung sitwasyon mo ngayon na nararanasan mo, hayag man o lihim, na hindi mo inaasahan? Sitwasyon, pangyayari, problema, na tila bagay yung buhay mo ngayon ay nasa direksyong tumatahak sa direksyon na hindi mo gusto. Hindi mo pinangarap na mangyari. Hindi mo isinama sa plano mo. Ulitin ko, sabi sa Kawikaan, December 21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. But siyempre, ganun pa man, continue praying. Continue praying. Sabi sa awit 24, nawa ang hiling mo ay kanyang ibigay, at sa panukala ay laging magtagumpay. Diba? Meron tayong panukala sa ating sarili. Meron tayong plano. Ipag-pray natin sa Diyos. Nasabi rito sa awit, nawa ang hiling mo ay kanyang ibigay, at sa panukala ay laging magtagumpay. Tatandaan natin sa mga pangyayaring to, hindi tayo nalilimutan ng Diyos. God has never forgotten us. Tayo pa rin ang nasa isip ng Diyos. Kaya sabi sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Ang mensahe ngayong umaga ay mensahe ng pagtitiwala. Mensahe ng katatagan. Mensahe ng pag-ayon sa kalooban ng Diyos. Magtiwala tayo ng tunay. Ulitin ko, sabi niya, sa talata na binanggit ko kanina bilang panghuling talata na nais na ikintal natin sa ating isipan para anuman ang ating nararanasan, patuloy tayong maging matatag. Sabi rito sa Jeremias 29:12, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Align all our plans to God's plan. Trust God. His plan is always better than ours. Tayo lahat ay muko, tayo